Mga nagmamahal kay Charlie Davao, labis ang dalamhati sa pagkamatay ng aktor. Nakabur ang kanyang labi sa The Heritage Park sa Taguig. May live report si Dante Perello. Dante. Yes, Iga, nakalagak nga ngayon dito sa Heritage Park sa Taguig ang mga labi ni Charlie Davao o mas kilala bilang si Carlos Davao sa tunay na buhay. Pasado alas 11 ng umaga kahapon nang pumanaw ang sikat at veteranong aktor sa edad na 75 sa Philippine General Hospital dahil sa multiple organ failure dulot ng sakit na colon cancer. Noong Disyembre lang ng nakaraang taon nadiskubre ang kanyang sakit na cancer. Sumailalim pa siya sa operasyon at pinayuhan pa na sumailalim muli sa chemotherapy pero tumanggi ito. Gayunman, payapa naman daw ang naging pagpanaw niya. Naulila niya ang kanyang may bahay at 4 na anak. Nasa Amerika ang may bahay niyang si Grace pero di pa raw sigurado kung makakauwi. Bukas ng hapon planong ilibing dito rin mismo sa Heritage Park ang aktor. Pero ayon sa kanyang anak at aktor na si Ricky Davao, maaari pa rin daw itong mabago ayon na rin sa mapagkakasunduan ng buong pamilya. Igan, ayon pa kay Ricky, bagamat strikto ang kanyang papatya nung nabubuhay pa, mabuti at responsabling ama naman daw ito. Yung daddy ko, suplado yan eh. Tsaka yung tawag nila pagkakastila, di ba? Suplado, tsaka Carino brutal. Hindi, yung lambing niya ibang klase. Nasanay na kami. Dati parang, bakit ganyan si daddy? Pero ganoon talaga yung lambing niya. Pag kilala mo siya, maiintindihan mo kung bakit. Yun, tsaka yung tawa niya, yung pag-good time niya sa amin. Igan, kahapon dumating ang labi ni Charlie Davao dito sa Heritage Park at maya-maya lang ay inaasahang magdaratingan na rin dito ang ilan pang kaanak at malalapit na kaibigan ng pamilya Davao mula sa showbiz. Yan ang unang balita mula rito sa Taguig. Igan, balik sa'yo. Maraming salamat, Dante Perello. Mararamdaman na po ng taong bayan ngayong buwan ng 44 na sentimos kada kilowatt-hour na dagdag singil sa generation charge ng Meralco. At kaugnay yung balitang yan, mausap natin si Meralco First Vice President at Utility Economics Head, Ivana de la Peña. Ma'am Ivana, good morning. Good morning, Igan, Opo. at saka sa mga nagkikinig kayo. Opo, ano pong dahilan na patapos yung i-anunsyo yung pagmura ng kuryente, eto naman po, biglang tataas na naman po yung generation charge po ba yan? Ayan. Ang generation charge ito, Igan, ito yung component ng bill na talagang yung sinisingil sa amin ng mga power suppliers. At Opo. ito nga, ang pagtataas na ito liwas sa ating inaasahan dahil nga nag-uulan na. Ngunit yung presyo ng benta sa merkado, yung wholesale electric spot market, ay nanatiling mataas. Kaya ito meron tayong pagtataas ng 44 centavos sa buwan nito. Kaya nag-a-adjust kayo dahil mataas din po ang presyo nila. Meron mataas talaga at saka itong nakakadagdag din doon yung nagka-problema tayo dahil sa bagyo, meron tayong mga transmission line constraints. Kaya talagang yung mga mababang presyo na kuryente hindi nakaabot. Malaki ho ba yung pinsala yung transmission lines po, Ma'am Ivana? Well, medyo may nagkatagalan ho na mabalik yung mga planta. Pero ito ang balita ko talaga sinutunugan na rin ng ating transmission company. Pero sa buwan na yun, yung July, talagang meron siyang epekto din sa presyo sa merkado. Opo. Pero mukhang kikilos daw po ang Department of Energy. Parang ayaw nilang tanggapin yung bagyo daw ang dahilan. Ano ho yun? Sabi po ng Department of Energy, hindi rin po katwiran yung bagyo. Para po, ika nga magtaas daw po ng kung anong mga singil daw. Oo, kasi meron lang ang presyohan kasi sa merkado kasama din yung tinatawag congestion cost, yung tinatawag light rental. Kaya nagdagdag din yun sa pagtaas ng presyo sa wholesale electric spot market. Ngunit ang sinasabi nga namin, yung dun sa mga lifeline categories, meron pa rin diskwento sa kanilang electric bill. Okay. Kaya hindi nila maramdaman yung buong increase ng generation charge. Magkano yung, pag nakita ko yung bill ko, magkano yung makikita kong dagdag singil po doon? Kung kayo ay kumukonsumo ng more than 100 mo, ay yung 101 kilowatt hours and above, i-multiply nyo lang yung 44 centavos doon sa konsumo mo per the month. At yun na yung ayun na yun ang epekto ng pagtataas sa generation charge. Pero ang Yes, ang Ma'am Ivana. nililinaw ko ngayon sa lifeline discount, may diskwento na kung 0 to 20, 100%,
At ito ay may 50% din, 21 to 50. At kaya sila ay medyo meron sa kanilang mitigating effect itong discount sa the safety na yun. Totoo ba by September may pagbaba naman sa singil? Inaasahan din natin yan, Ethan, kasi ngayon mas marami ng ulan. Sana Oo. itong mga hydro plants natin ay talagang tumaas na yung kanilang availability, no? At magkakaroon ng pagbababa naman sa presyo sa wholesale electric spot market. Ba't di na lang natin tingin September para wala ng taas? Para even bigla, pag may bababa Ay, pala. hindi ho. Ang ano kasi natin no dyan, buwanan kami ay binibigyan ng sinila ng generation companies. Oo. Hindi rin namin malalaman kung magkano talaga yung Okay. lalabas na bill, no? So, kaya kung may pagbababa, ipapasa din natin yan sa ating consumer. Okay. Ma'am Ivana, maraming salamat po. Maraming salamat sa pagkakataon na magpaliwanag dito, Ethan. Good morning. Good morning, Ivana de la Peña po, First Vice President at Utility Economics Head ng Meralco. At makakusap naman natin si Energy Secretary Jose Rene Almendra. Secretary, good morning. Magandang umaga, Igan. Magandang Opo. umaga po sa lahat ng nanonood. Sa isang interview po sa inyo, tila may reservation kayo dito po sa pinapaliwanag po ni Ma'am Ivana, yung dahil daw po sa naging pinsala ng bagyo sa kanilang transmission lines, eto, ipapasa na sa consumer yung generation charge, Secretary. Hindi naman po hindi na kami naniniwala. Oo. Trabaho po namin na isiguro na kung meron mang pagtaas ng kuryente, they're all reasonable and meron Opo. pong dahilan. Nung Biyernes pa lang po, nakipag-meeting na ako sa Meralco. Opo. At yung presidente mismo nila po ang nakausap namin. Aha. At pinakita na sa akin kung bakit nga tumaas. Marami kasi unang kwento-kwento na ganito daw yung ganito. Sabi ko parang mas gusto namin maintindihan. Aha. Marami kasing factors ang nag-contribute sa increase. Sinasabi talaga, isa sa mga pinakamalaking factor, itong ang high generation cost o yung mga umaandar po natin ng generating plants. Ito po yung mga diesel-fired at saka mga bunker fuel-fired. Napakamahal talaga ang cost niya, ang gastusin para mag-generate po ng electricity. Okay. Nag-contribute din po dyan yung congestion, yung pagkaipit ng supply galing sa north side.